Magandang araw po sa inyong lahat. Handa na ba kayo sa araw na ito? Alam namin na kayo'y handang-handa lang. Ngunit bago ang lahat, kami muna ay magpapakilala sa aming mga sarili. Ako si Binibining Anajan Santo Veloses. Ako naman si Gilong Prato. At ako naman si Binibining Evelyn Bayo. At ako naman si Binibining Geraldine Calisaling Veloses. At kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Alam kong handang-handa na kayo sa araw na ito, ngunit bago ang lahat, mga mag-aaral, maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Ngayon, bago kayo tuluyang umupo, mga mag-aaral, maaari bang pakipulot ng mga basurang inyong makita at pakihanay na rin ng maayos ang inyong mga upuan. Maraming salamat. Magsiupo na kayo. Binibining Sekretarya, maaari mo bang itala kung sino ang mga taong lumiban sa araw na ito? At pagkatapos ng ating talakayan sa araw na ito, ay ibigay mo sa akin na iintindihan ba? Maraming salamat, Binibining Sekretarya. Ngayon, mga mag-aaral, bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, mayroon muna tayong alituntunin sa araw na ito. Nais kong ipakita sa inyo kung ano ang alituntunin na dapat na inyong bantayan. Una, irespeto at igalang ang bawat isa. Mga mag-aaral, tandaan na ang respeto ang pinakapangunahing batas dito sa ating paaralan. Nararapat na magkaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa. Pangalawa, magtaas ng kamay bago magsalita. Kapag may katanungan, itaas lamang ang inyong mga kamay. Nagkakaintindihan ba? Magaling po gayon. At ang pangatlo ay ang makinig at makilahok sa klase. Hindi lang sapat na tayo ay makikinig lamang, kundi nararapat na tayo ay makilahok sa bawat gawaing ipapagawa ko sa inyo. Nagkakaintindihan ba? Magaling. Mabuti naman. At ang panghuli ay ang panatilihin ang katahimikan. O lahat, makinig ng mabuti. Nararapat na tayo ay maging tahimik. Hindi lang sa lahat ng panahon. Kung hindi, nararapat na kapag ako ay nagtatalakay, kaming mga guro ay nagtatalakay, kayo ay nakikinig. Nagkakaintindihan ba? Magaling katanungan patungkol sa ating mga alituntunin. Kung wala, Ginoong Jovan Craso. Muli, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral. Ngayon, sino ang makapagbibigay ng paksa na ating tinalakay kanina? Okay, Ginoong Pauntog. Tama. Ang paksang tinalakay kaninang umaga ay tungkol sa pagtuturo ng pambigkas. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Meron ako napakitang larawan at ang gagawin nyo lamang ay titignan ng mabuti at intindihin kung ano ang pinakahiwatig na nasa larawan. Okay? Ngayon, ano ang nakikita sa larawan? Sino ang makapagbibigay ng ideya? Yes, Binibining Veloses. Tama. Ang larawan ay nagpapaliwatig ng isang individual na nagsasanay sa pagsusulat. Sa tingin niyo ba ay meron itong connection sa ating paksang tatalakayin ngayong umaga? Kung ganon, ay ating tignan. Alamin natin kung tugma ba ang inyong mga ideya sa posibleng paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Ang paksa na ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa basahin ng sabay-sabay, pagtuturo ng pagsulat. Ngayon,
Sino sa inyo ang may ideya kung ano tungkol saan ang pagtuturo ng pagsulat? Yes, binibining by Joses? Magaling. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay alamin muna natin ang ating mga layunin na dapat natin makamit sa araw na ito. Basahin na sabay-sabay. Naintindihan lang ba ang mga layunin? Magaling. Ngayon ay bago natin simulan ang pagtatalakay sa iba't ibang bahagi ng pagtuturo ng pagsulat, sino sa inyo ang makapagbibigay ng ideya kung tungkol saan ang pagtuturo ng pagsulat? Yes, binibining bayo. Maraming salamat. Ang pagtuturo ng pagsulat ay tungkol sa proseso ng pagtubog o pagsanay sa mga mag-aaral na matuto at makaunawa ng iba't ibang estilo, iba't ibang paraan sa pagkakaroon ng malikhain na pagsulat. Ito ay mahalaga bilang mag-aaral, lalo-lalo na sa mga mag-aaral, ay mahalaga na matuto sila sa pagsulat dahil isa itong paraan na kung saan ay nagpapahayag nila ang kanilang mga ideya, damdamin at iba pang mga pananaw sa buhay. Ngayon, may mga katanungan pa ba? Kung wala na, ay atin ang simulan ang pagtalakay sa iba't ibang bahagi ng pagtuturo ng pagsulat. Narito ang unang bahagi ng pagtuturo ng pagsulat. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Unang bahagi ng pagtuturo ng pagsulat ay ang pagbuo ng masimpleng pangungusap. Ito ay pagsasanay sa mga mag-aaral na makabuo ng tuwid, malinaw at tama ang pagkakabuo na pangungusap. At ito ay gabay bilang pundasyon sa pagbuo ng mahahabang sulatin. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng ikling pangungusap? Okay? Ngayon, base sa maikling pangungusap na ibinigay ng iyong kaklase, ay sino sa inyo ang makapagdaragdag ng iba pang halimbawa ng maikling pangungusap? Maraming salamat. Lahat ng ideya, lahat ng inyong sagot ay may tama. Dahil dyan ay makakatanggap kayo mamaya ng additional na punto sa inyong attendance. Sa pagbuo ng masimpleng pangungusap ay natututo tayo. Natututo ang mga mag-aaral na magsulat at natututo sila sa kung paano ito gawin ng tama at wasto na ayon sa tuntunin ng pagbuo ng pangungusap. May mga katanungan pa ba patungkol sa pagbuo ng simpleng pangungusap? Kung wala na, ay dadako tayo sa pangalawang bahagi ng pagtuturo ng pagsulat. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang pangalawang bahagi ng pagtuturo ng pagsulat ay ang pagpapalawak ng mga ideya sa pagsulat. Ito ay pagpapakita kung paano nadaragdagan ang detalye at paglilinaw sa isang paksa upang mas malinaw at makabuhay ang isang isinulat. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa na paraan na kung saan ay mas lumalawak ang ideya ng mga magbabasa?
Tama imong kauton, isang paraan upang mapapalawak ang ideya ay ang pagbibigay halimbawa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa ay mas mabilis na maintindihan ng mga mambabasa ang kanilang binasa na sulatin. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng epektibo at matiwasay na koneksyon o komunikasyon ng bawat individual. Kasi sa pamamagitan ng pagdadaragdag ng ideya at detalye ay mas lalong lumalawak ang kaalaman ng isang individual. Mahalaga ito dahil kapag ang isang bagay ay na mayroong sapat na karagdagang detalye ay mas makukuha ng mambabasa ang tunay na kahulugan at ang makulay na layunin ng sulatin. Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong bahagi ng pagtuturo ng pagsulat na tatalakayin ni Binibining Bayon. Ngayon naman, nadadako tayo sa pangatlong bahagi ng pagtuturo ng pagsulat. Ito ay ang pagtuturo ng mga estilo ng pagsulat. Alam niyo ba kung ano ang estilo sa Ingles? Tama, binibining ni Rosa. Ang estilo sa Ingles ay style. Ngayon naman, ang pagpapakilala sa iba't ibang uri ng pagsulat, gaya ng paglalahad, paglalarawan, pagsasalaysay at pamatapiran upang maging mas epektibo sa pagkakapahayag. Ang pagtuturo ng estilo ng pagsulat ay isang mahalagang bahagi ng pagtuturo sa mga kakayahan upang maging mas epektibo ang pakikipagkomunikasyon ng mga mag-aaral. Ayan, may apat ito bahagi ang estilo ng pagsulat. Una ay ang paglalahad, paglalarawan, pagsasalaysay at pangangatwiran. Upang maging mas maintindihan niyo ito, ididiskusyo ito ni Binibining Angel Santo Veloces upang mas maunawaan niyo ito. Handa na ba kayo? Ayan, ibibigay ko kay Binibining Angel Santo Veloces ang susunod na tatalakay. Ngayon, tatalakay natin ang apat na kasayang or estilo ng pagsulat. Narito ang iba't ibang estilo ng pagsulat. Una, paglalahad. O tinatawag ito sa wikang Ingles na expository writing. Ito ay naglalayang mapaliwanag sa pamamagitan ng facts, statistics, at examples. Ang layunin ng paglalahad ay upang maipakita o maipapahayag ang katotohanan. Ang estilo ng paglalahad dito ay diretso, klaro, at formal. No? Ang mga halimbawa ng paglalahad ay ang itong tinatawag natin mga articles, mga ulat na pang-akademiko. Nagkakaintindihan lang ba sa paglalahad? Magaling. Ngayon ay dumako naman tayo dito sa paglalarawan o ang descriptive writing. So sa paglalarawan, kung tayo ay makakarinig ng descriptive writing, ano ang nasa inyong isip, Binibining Damian? O magaling. Ang descriptive writing, ito ay ang pagbuo ng mga malinaw at matingkad na larawan sa isip ng mambabasa. Dito, ang layunin sa descriptive writing mga mag-aaral ay upang maipaabot kung ano ang narinig, kung ano ang nalasahan, kung ano ang naamoy. O, dito yung sensory senses natin ay ating ginagamit. So dito, kalimitan na ang descriptive writing ay, ang estilo ng descriptive writing mga mag-aaral ay gumagamit ng metaphor, similes, at saka yung mga hyperbole. So gayon, yun yung mga descriptive writings. Ano ulit?
Magaling. Descriptive writing. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlo. Ano ang pangatlo? Ito ay ang pagsasalaysay. Ano nga ulit? Pagsasalaysay. Ito ay tinatawag sa wikang Ingles na narrative language. Ngayon, ang pagsasalaysay, ito ay nagkukwento ng mga pangyayari. So, dito sa pagsasalaysay or narrative writings, ang estilo ng sulating ito ay may plot, may settings, at lalo-lalo na may karakter na ginagamit. Nagkakaintindihan lang ba? Magaling. Bago ko makalimutan, itong pagsasalaysay, ang layunin nito ay ang makapaghatid ng aral sa mga mambabasa at lalong-lalo na yung makapanghikayat sa mga nakikinig or mga nambabasa. Lagi tandaan na nagbibigay siya ng mga aral. Marami siyang aral na mapupulot, lalo na sa mga mambabasa or mga susulat. Nagkakaintindihan ba? Magaling. Ngayon, dumako naman tayo sa pangangatwiran. Ang pangangatwiran o sa wikang Ingles, ito ay tinatawag na argumentative writing. Dito, sa pangangatwiran o argumentative writing, ang layunin ng salating ito ay upang manghihikayat ng mga tagapakinig o mambabasa. So, yung mga nakabasa, maaaring sila yung magkaroon ng ideya or marami silang mga impormasyong makukuha. Ang estilo ng pangangatwirang sulatin o ng argumentative writing is gumagamit siya ng mga ebidensya. Na ito ay naglalayong kumbinsihin ang mambabasa na tanggapin ang isang partikular na pananaw gamit ang evidence at logical na reasoning. Nagkakaintindihan ba? Magaling. Ano nga ulit ang unang sulatin? Pangalawa. Pangatlo. At ang panghuli, magaling at magaling. Ngayon, ibibigay ko ang panahon ni Binibining Geraldine Bailoses. Ngayon naman ay tutungo naman tayo sa ikalimang bahagi ng pagsulat. Ito ay ang pagsusuri ng mga akdang isinulat ng mga mag-aaral. Binibining si Bumit, maaari bang basahin? Maraming salamat. Ito ay mahalagang proseso sa pagtuturo ng pagsulat. Ginoong Taasini, sa iyong sariling opinion, bakit kaya mahalaga na suriin mabuti ang isang sulatin? Mahusay. Mahalaga ito sapagkat ang layunin nito ay makilala ang lakas at kahinaan ng isang sulatin. Dito rin ay magagabayan ang mga mag-aaral na mas mapaunlad pa ang kanilang mga kakayahan. Halimbawa rito ay kapag magsusuri ka ng isang maikling kwento. Ang akda ng mag-aaral ay tungkol sa pagkatuto ng isang bata na magpatawan tapos mag-away ng kanyang mga kaibigan. Ang magiging lakas nitong class ay maganda ang kwento at mas malinaw ang aral ng pagpapatawad. Ngunit ang magiging kahinaan nito ay hindi kulang ang detalye sa simula at hindi gaano na ilarawan ang damdamin ng mga tauhan. Kapag sinusuri natin ito, ang magiging rekomendasyon dito ay kailangan dagdagan ang paglalarawan ng tagpuan at damdamin ng mga tauhan upang sa ganun ay magiging kapanapanabik ang isang kwento. Binibining Bindanilyo, may karagdagan ka bang opinyon tungkol sa ating tinalakay ngayon? Okay, mahusay. Ang pagsusuri ng akda na isinulat ng mag-aaral class ay tinutulungan rin ito ang mga mag-aaral na mas makilala pa ang kanilang mga sariling estilo, mapalawak ang kanilang mga kaalaman at nang sa gayon magiging mahusay na manunulat sila paglipas na
panahon. Naintindihan lang ba? Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Wala na? Kung wala na ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Upang mas magiging madali ay ito ang magiging unang pangkat at ito naman ang magiging pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo lang ay gumawa kayo ng isang maikli at masiling na kwento na may tamang ekstruktura. Kapag sinabi natin tamang ekstruktura, ay mayroon itong simula, gitna at wakas. At may lumikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang inyong pangkatang gawain. Ngunit bago ang lahat, ay narito muna ang mga pamantayan upang magiging gabay ninyo sa inyong pangkatang gawain. Pakibasa ng sabay-sabay. May mga katanungan pa ba? Wala na? Ang inyong 10 minuto ay nagsisimula na. At natapos na ang inyong 10 minuto, tunghayan natin ang unang pangkat dahil sila ang unang magpapakita sa kanilang ginawang maikling kwento. Ay napakahusay ang unang pangkat. Tunghayan naman natin ang pangalawang pangkat dahil sila naman ang magpapakita ng gilas. Mahusay rin pangalawang pangkat. At dahil dyan, ay mayroon kayo mga 10 puntos bawat isa. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala, ay ako ang magtatanong sa inyo. Binibining Tulero, maaari ko ba tumayo? Binibining Tulero, ano ang paksang tinalakan natin ngayong umaga? Tama si Binibining Tulero? Tama! Bigyan natin si Binibining Tulero na magaling ka. Alam niyo ba ang magaling ka? Sige, alam niyo naman. Kaya, sabay-sabay tayo palakpakan si Binibining Tulero. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Sige, sa pangalawang tanong naman. Ginoong Taasini, maaari ka bang tumayo para sagutin ang ating pangalawang katanungan? Ginoong Taasini, bakit ba mahalaga ang pagkatuto ng pagsulat? Tama, Ginoong Taasini. Bigyan natin si Ginoong Taasini ng fireworks clap. Ang fireworks clap, ganito lang yon. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sige, sabay-sabay natin gawin ang fireworks clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Dahil wala na kayong mga katanungan, dahil alam niyo naman ang ating tinalakay, marunong na kayo, magkakaroon na tayo ng maikling pasulit. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at basahin niyo ang panuto ng sabay-sabay. Sige, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang inyong pagsusuri. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Ayan! Tapos na ba ang lahat? Pakibasa ng inyong papel dito sa harap at ako na ang bahalang magsusuri kung tama ba ang inyong mga sagot. At para naman sa inyong magiging tandang aralin class ay magsaliksik kayo ng tungkol sa 4 na macro kasanayan dahil magkakaroon tayo ng oral recitation sa ating pagkikitang muli. At yun lamang, may mga katanungan pa ba? Wala na?